Ayun na nga, magandang araw sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Sa August 6 na po magdidesisyon ang lahat ng senators kaugnay po sa impeachment ni VP Sara, kung saan ibabasura na, ililibing na itong impeachment na ito. At yan po ay napagkasunduan ng mga senators sa kanilang caucus, yung kanilang closed door meeting. At malaki na ang chance na mabasura itong impeachment na ito dahil nagpahayag po si Senator Jinggoy Estrada, Senate President pro tempore Jinggoy Estrada said 19 to 20 senators believe they should abide by the Supreme Court's ruling against the Senate proceeding with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ang ibig po sabihin dito ni Senator Jinggoy, 19 to 20 ay susundin ang ruling ng Supreme Court kung saan idineklara ang impeachment ni VP Sara ay unconstitutional. 19 to 20. Dapat ba natin pagkatiwalaan itong sinasabi ni Jinggoy? Alam nyo kung bakit nagpahayag si Jinggoy? Kasi nabalita kagabi itong si Senator Kiko Pangilinan. Nagpapaikot daw ng resolusyon. Parang ginawa po sa sa Kamara. Nagpaikot ng resolusyon si Tamba na kung iboboto mo ba si Tamba. Parang ganon yung ginagawa ngayon ni Kiko Pangilinan. Nagpapaikot ng resolusyon kung gusto mo bang ituloy ang impeachment mo, siguro ganon. Nagpahayag na. Kaya nagpahayag si Senator Jinggoy. 19 to 20 mga senators, susundin ang hatol, desisyon ng Supreme Court na ibasura itong impeachment kay VP Sara. Ngayon, ang tanong, meron ba itong katotohanan? Kung maaalala nyo nakaraan, si Jinggoy din ang unang nagpahayag nito. Sabi niya, 18 to 19, kung di ako nagkakamali, 18 to 19 ang boboto kay Senator Chis Escudero bilang Senate President. O di ba nagkatotoo? 19 senators ang bumoto kay Chis Escudero. At siya na ngayon ang Senate President. Nagkatotoo. Ibig sabihin, wala tayong nakikitang kumbaga pambubudol kay Jinggoy nung nakaraan Actually, nagkatotoo nga yung sinabi niya. So, posible at napakalaki ng chance na talagang mabasura na, mailibing na, ma-deadball na itong impeachment nila kay VP Sara. At kung sakaling mangyari ito, exciting nga ito sa August 6. Kung sakaling totally mabasura na ang impeachment, mas maganda nito magsagawa ng malaking rally. Nandyan ang KOJC, nandyan ang Iglesia ni Cristo na lumabas yan nakaraan at sumusuporta sila kay Vice President or nilalabanan nila ang impeachment kay Vice President. Pwede silang magpahayag dito, magsagawa ng parang Thanksgiving rally or prayer rally. Di ba? At aatinan ito ng mga dating kumandidato sa PDP, sila Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, at alam natin ito po ay mga tatakbo ulit sa 2028. Kaya nandyan pa rin sila, lumilibot pa rin. Alam ko tatakbo ulit yan dahil may mga potensyal na, malaki na ang chance na manalo niyan dahil kilala na sila. Mas nakilala sila this time. Kaya alam ko tatakbo ulit yan. So, yan yung sanang mangyari. Magsagawa ng malaking rally. Parang prayer rally or Thanksgiving rally. Kasi, once na mabasura na nga itong impeachment kay VP Sara, sigurado tayo mag-iiyakan itong mga pro-impeachment. Lalo na nakikita ko na si Risa Hontiveros, magdadrama yan, magdadrama. At yung mga NPA sa Congress,
Nakikita ko na mga magwawala ito. Oo, magwawala yan. At magrarally yan. O, at least meron silang 20 katao, 30 katao magrarally. Kaya dapat tapatan ito ni VP Sara. Siguradong magsasagawa ng rally yan. Kaya lang, hindi naman umaabot sa 50 yung bilang nila. Kaya ganyan sana ang mangyari. After mabasura itong impeachment, magsagawa ng malaking rally. Para tapatan natin yung mga pag-iinarte ng mga congressman at pag-iinarte nito nila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Hontiveros. Tiyak na ano yan magdadrama yan Baka isama niya pa si Sharon magpa-presscon at magdrama, mag-iyakan pa sila O di ba? Ginagawa na ni Kiko yan. Ginagawa rin ni Risa Hontiveros at maririnig na naman natin dito yung taong bayan. Taong bayan na naman. Itong Dilawan at mga NPA, laging ilang dekada na nilang binabanggit ng taong bayan. Pero pag binabaha yung mga kababayan natin, pag nasunugan, nakita nyo ba si Franz Castro? Tumutulong? Ilang taon naging congressman yan o congresswoman. Nakita nyo ba na tumutulong yan sa binaha? Nilindol? O nasunugan? Wala. Mga makakaliwa na yan. Puro kaplastikan lang. Taong bayan lang sila. Babanggit lang sila ng taong bayan. Kahit si Risa Hontiveros Di mo makita yan pag sakuna Hindi kagaya ni Labongo, si Robin Padilla na tumutulong talaga, nakikita natin. Ito wala Wala kang maaasahan dyan Pero banggit sila ng banggit ng taong bayan Taong bayan. Samantalang ito po yung sinasabi nating taong bayan. Wait lang Ito, panoorin po ninyo ito. Finally, she's here. Ito, kahapon lang po ito. The Vice President of the Republic of the Philippines. Ayan, si Vice President. Welcome, Sarah! Ito po, ang tunay na mahal ng taong bayan. Yung init ng pagtanggap ng taong bayan. Ayan, wala sila nito Si Bongbong, oo, nakaraan, 2022. Napakainit ng pagtanggap sa kanya. Pero ngayon, allows na. Wala nang ganito po. Wala nang pagmamahal ang taong bayan. O si Tamba, meron bang ganito? Yung bang pinagkakaguluhan? Ayan na si VP Sara. Tignan nyo kung paano pagkaguluhan. Yan talaga yung backer ni Inday Sara. Yan ang sinasabing taong bayan. Ayan mga excited sila. Hindi po rally yan, bibisita lang po yan. Hindi rally yan, meron silang bibisitahin. Kita nyo? Napakainit ng pagtanggap. Yan yung sinasabing taong bayan. Yung taong bayan ng mga Dilawan taong bayan ng mga makakaliwa, hindi mo makita Pag nag-rally, 20 lang sila, 30. Mga taga-UP pa. Di ba? Yung nakararally nila, nanakit pa sila ng mga pulis. Nasobrahan lang sa tili si Ateng Yan ang ang Vice President namin. Mahal na mahal ng taong bayan. Di ba? Kaya nakikita ko na pag nabasura itong impeachment, siguradong magtatantrums yung mga kongresista, mga bataan ni Tamba. Baka si Tamba mismo magtantrums siya, maglupasa yan Kasi para sila mga spoiled brat. Pag hindi nangyari o hindi nila nakuha yung gusto nila, mga nagwawala nag-iiyakan. Yun, mag-iiyakan yan. Once na mabasura itong, kaya excited tayo. Sa August 6 na po, magdidesisyon
Mas maganda po ito, i-cover natin live. Live po yan at maraming manonood po nito. Okay, meron pong sinabi si Bam Aquino. Hindi pa ako nakakapag-comment dito eh. By the way, ito muna, ito muna. Pumalo na sa 17.27 trillion ang utang ng Pilipinas. Kung pababayarin ang bawat Pilipino, lalabas na ang bawat isa ay mayroong utang na 153,000 pesos kada isang Pilipino, kahit bata o kahit kasisilang lang, kahit baby pa lang. Yan po ang utang ng Pilipinas sa ngayon. Iniwan po ni Pangulong Duterte 12 trillion ang utang. Dahil lumobo talaga dahil nagkaroon tayo ng pandemic. O di ba? At yung pandemic at yung inutang, naramdaman ninyo, 'di ba? 2 beses kayo nakakuha ng ayuda. Yung sinasabing totoong ayuda talaga. Walang bawas. Oh, dito sa amin 6,500 sa Bulacan, sa Maynila 8,000. Oh, magkano natanggap nyo dito sa area na to? 6,500, walang bawas. Eh ayuda ni Tamba. Nagmamalaki pa nung una. Nung una, 'di ba? Nung una 10,000 eh. Pagdating sa matanda, 2,000 na lang eh. Oh, hindi yan kasi yung totoong ayuda eh. Yung totoong ayuda, yung panahon ng pandemic, ang pangulo natin ay si Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang totoong ayuda. At naramdaman natin, nagkaroon tayo ng libreng bakuna, etc. etc. Talagang nakita natin yung inutang. Eto, 12 trillion yung iniwan ni Pangulong Duterte. Ngayon, 17.2. 5.2 trillion na ang nautang. 3 taon pa lang si PBBM. 5.2 trillion na ang nautang. O nararamdaman nyo ba itong utang na to? O, baka na-deposit na to sa sa kabilang planeta. Baka nasa Mars na itong kung nasaan na yung mga nakulimbat nila. Wala na. Hindi natin naramdaman. Wala talaga. Wala talaga tayong naramdaman. O, ito yung sinabi ni Bam Aquino. Hindi pa ako nakakapag-comment dito eh. Ito, basahin ko. Matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial bilang co-equal branch. Malinaw ang mandatory constitution at kapangyarihan ng Senado, kaya nararapat na irespeto ang proseso ng impeachment. Irespeto ang proseso. Paano naman yung side naman ni BP Sara? Nire-respeto nyo ba? Kasi dapat dumaan sa due process ang impeachment. Sabi ng Supreme Court, lumabag sa 1-year ban rule. Number 2, lumabag sa due process. Number 2 yan, desisyon ng Supreme Court. Okay, yung sinasabi nilang co-equal branch of government. Maganda itong presidential form of government dito sa ating Pilipinas. Ang ganda na eh. Meron talagang check and balance. So, 3 yan. Judiciary, executive, and legislative. Yung executive, sila po ang may hawak sa mga lokal. Mayor, governor, ayan yung mga executive. Ang judiciary naman, sila yung authorized na magdesisyon tungkol sa batas at tungkol sa pagdidesisyon na nasa batas. Okay? At yung legislative naman, sila yung power of the purse at sila yung nag-scrutinize kung paano ginagastos ang budget. Ang problema sa legislative, walang nag-scrutinize sa kanila kung paano nyo ginagastos yung budget nyo. Dapat COA, Commission on Audit. Kaya lang, hindi na. Dahil sa panahon ngayon, simula nung naipasa nila yung batas nila para hindi na sila ma-audit,
sinisertipikahan na lang. Okay, narinig na natin yan. Yung co-equal branch of government, nagkakaroon ng check and balance. Kaya nga nang sinabi ko, pagdating sa batas, kung sino ang mag-i-interpret, kung sino ang maghuhusga, magdidesisyon, yun ay korte. Ang legislative, walang karapatan magdesisyon. No? Pwera lang sa impeachment. Meron silang tinatawag na impeachment court sa Senate. Doon sila magdidesisyon. Pero, kung may question, ang bawat panig may question, at ito'y dinulog sa Supreme Court, lalo na Supreme Court, pinakamataas na korte sa Pilipinas, sila lang ang may karapatan na mag-interpret nito, at sila ang may karapatang magdesisyon, maghusga. Okay? Oh. Ngayon, eto na, nagdesisyon na ang Supreme Court. Kailangan bang sundin ito ng Senado? O si Drelo na nagsabi, Bam Aquino, kasamahan mong dilawan, na kapag hindi nyo sinunod ang desisyon ng Supreme Court ruling, magkakaroon talaga ng constitutional crisis. O kasi, sa susunod, magdesisyon ng Supreme Court, pwede mo nang baliwalain. Wala akong pakialam dyan. Walang enforcement power ang Supreme Court. Ang enforcement power nasa executive. Yung police, sundalo, nasa executive. O, sino pang susunod sa Supreme Court? Wala na. Kapag parang winalangyaan nyo na ang Supreme Court, wala na. Doon na magkakaroon ng constitutional crisis. Pwede ka nang makipagpatayan dyan. Wala na, hindi na susundin ng Supreme Court Lalo na kung ikaw ay malakas sa gobyerno. Pwede kang pumatay kahit sino. Sige, magdidemanda yung kamag-anak. Hindi ko na masusundin yung korte na yan. Wala na. Yun yung mangyayari, magkakagulo. At ini-insist mo pa, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros. Nato rin yan, abogado si Kiko. Anak ng po. Ayaw mong sumunod sa Korte Suprema? Ayan. Binoto nyo kasi. Meron na namang magugulo sa Senado. Binoto nyo. Manggugulo lang itong mga to. Committee on Agriculture. Ito si Bam sa Basic Education. Tignan nyo kung ano magagawa nila. Hiniling nila yung committee na yan. Tignan nyo kung ano magagawa. Baka ang gagawin yan, aawatin. Ano yung project nyo na yan? Sa education. Ano yan? Kumbaga, magyayabang-yabang, mag-aastig-astig. At kapag binigyan mo ng komisyon, sige, tuloy lang. Patay tayo dyan. Kala nyo, totoo yung mga yan? Ginagamit lang nila yung estudyante, ginagamit yung agriculture. Nako! Wala rin po ito. Ang nasa utak nito, itong mga dilawan, paano tayo makakabalik sa Malacanang? Paano makakaupo sa Malacanang ang isang dilawan? Para tayo ulit ang maghari-harian. Tayo ang malakas, ang makapangyarihan. Ganyan po ang gagawin. Yan po ang pinag-aaralan nila. Nagmi-meeting po yan. Paano tayo makakabalik sa Malacanang? Paano natin makukuha ang power? Wala Yan po yung yung nasa utak nila, mga pansariling agenda. Pero yung tunay na paglilingkod, tunay na serbisyo sa bayan, ang Duterte pa ay sigurado talagang pag sinabi mong trabaho, serbisyo, talagang gagawin. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood.